Katatapos lang ng maglolong Julio at Crispin na mag-orasyon sa harap ng altar. Kinuha ng matanda ang isang palangganang asin at naglakad palabas ng bahay. Sumunod naman sa kanya ang kanyang apo. Dumiretso siya sa tarangkahan at mula doon ay sinimulan niya ng magsaboy ng asin habang patuloy na nagdarasal. Nang matapos ay isinunod naman ang iba pang sulok ng kalamansian. Ang ganitong gawain ay ginagawa nila habang umiikot. Hindi napigilan ni Crispin ang magtanong. Lolo, para saan ba talaga yung ginagawa natin? Bakit po kailangan natin mag-orasyon bago po magdilim? Saka, bakit ka po palaging nagsasayang po ng asin? Di ba po masama yun? Tsaka alam niyo po ba, sabi po ng mga kalaro ko, wag daw po magtatapon ng asin. Kasi kapag namatay ka daw, pupulutin mo daw po yun isa-isa. Hindi napigilan ng matanda ang matawa sa sinabing yon ni Crispin. Halos mapaubo ito, pero dahil nasa kalagitnaan ng isang ritual, pinilit niyang ihinto ang pagtawa at maging seryoso sa harap ng kanyang apo. Muli niyang itinuloy ang pagsasaboy ng asin sa harapan naman ng pinto. At nang matapos ay sa kanya hinarap ang bata upang sagutin ang katanungan nito. Apo, tama naman yung sinabi mo kanina. Masama nga ang nagsasayang pero hindi naman pagsasayang ang tawag sa ginagawa natin. Pinalalakas ko lang ang proteksyon ng ating lugar. Po? Protection po? Ibig niyo pong sabihin, Lolo, may protection po ang lugar na to? At ang asin, ayan siyang nagpapalakas nito? Eksakto! Nakuha mo! Pero Lo, bakit po? Bagyang napakunot ang noo ng matandang lalaki nang marinig ang muling pagtatanong ng bata. Anong bakit? Bakit po kailangan niyo pong palakasin ng proteksyon? Bakit may magnanakaw po ba? Oo, meron. Sus, magnanakaw lang naman pala eh. Kayang-kaya niyo po yun, Lo. Pero teka po, bakit nga ba tayo nag-aalala? Wala naman po siyang mananakaw dito sa atin eh. Hindi naman simpleng magnanakaw ang tinutukoy ko, Apo. Ang sinasabi ko ay yung mga nilalang na nagnanakaw ng buhay. Iyon ang iniiwasan kong makapasok dito sa atin. Lumaki ang mga mata ng batang si Crispin nang marinig ang sinabing yon ng kanyang lolo. Agad siyang kinilabutan at halos hindi nakapagsalita. Oh, bakit bigla kayatang natahimik? Natatakot ka ba? Hindi po ah. Nagulat lang po ako sa sinabi niyo, Lo. Yung bang tinutukoy niyo po yung pong mga nilalang ng dilim na maaari pong makasakit sa atin? Sila nga. Kaya natin ginagawa to ay para hindi sila makapasok dito sa ating bakuran. Ano pong mangyayari, Lo, kapag nakapasok po sila? Kapag nakapasok sila, may isa pa naman tayong depensa. Ayan o, yung pinakamatandang puno ng kalamansi. Pero nag-aalala lang kasi ako. Hindi kasi ako sigurado, Apo, kung maaasahan ba talaga yung puno na yan. Pinagbubuti ko ang pagpapalakas ng proteksyon natin sa palibot nitong taniman. Kasi hindi ako sigurado sa puno na yan. Ganun po ba? Bakit? Ano po bang meron po sa puno na yan? Yan ang unang puno na itinanim dito ni tatay. At sabi niya sa akin noon, dito niya nakuha ang kanyang unang agimat. Agimat? Tulad po ng mga nakasabit sa may dingding po natin? Ganun po ba? Tama ka. Isa doon ay pagmamay-ari ni tatay. Yun ang pinaka-espesyal na agimat niya dahil bigay daw ito ng kanyang kaibigan. At galing ito
Diyan mismo sa punong yan. Wow, ang astig naman po ng kwento, Lo. Hindi lang ito basta kwento lang, Apo. Dahil totoo itong nangyari. Huwag mong gawing biro. Sorry po, Lo. Hindi ko po intensyong gawing biro po ito. Pero naaaliw lang po talaga ako at napapahanga po. Parang ang astig-astig po kasi ng tatay niyo eh. Kayo po, ganun din po ba kayo, Lo? Mas magaling ang tatay ko kaysa sa akin. Hindi hamak. Kasi siya ang guru ko eh. Siyempre, mas magaling siya. Inilapag ng matanda ang hawak niyang palanggana. Tapos ay nagpagpag siya ng kamay. Tumingin siya sa paligid at nakitang saktong nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Tinignan niya ang lahat ng mga punong abot ng kanyang paningin. Isa sa mga puno na tinitigan niya ay ang pinakamatandang kalamansi na matatagpuan sa halos pinakagitna ng kanilang bakuran. Napangiti siya at napansin yun ni Crispin. Lo, bakit po kayo nakangiti? May naaalala lang ako, iho. Naaalala ko lang ang kabataan ko dati. Dito ako lumaki. Dito ko nakasama si tatay at si nanay. Pagkatapos sabihin yon, ay biglang lumungkot ang muka ng matanda. Lo, may problema po ba? Medyo. Ano po yun? Galing kasi ako kaninang umaga sa bahay ni Amo. At sinabi niya na baka magmamigrate na sila sa Amerika kasama ng mga anak niya. Tapos itong lupa daw, balak na daw nilang ibenta kasi gagamitin nilang panimula doon. Po, ibibenta na po nila itong lupa. May bibili po ba nito, Lo? Nasa dulo na po ito ng baryo at medyo liblib. Tapos, wala pa pong mga kapitbahay. Meron din siguro. Lalo na kung ibibenta nila ito ng mura. Iniaalok nga ito sa akin ni Amo eh. Saan naman ako kukuha ng perang pambabayad? Wala naman tayong maraming pera. Nakakalungkot nga po, Lo. Pag nangyari po yun, saan po tayo titira? Kapag may bago na pong may-ari nitong lupa. Yun nga ang problema, Apo. Masakit sa akin na iwan ang lugar na ito. Pero mas masakit sa akin na wala tayong malilipatan. Napabuntong hininga ang matanda. Napatingin ito sa taniman na ilang dekada niya nang inaalagaan. Bagyang nangilid ang luha niya, pero pinipilit niyang pigilan. Ayaw niyang makita ni Crispin na nasasaktan siya ng sobra. Lo, wag niyo na po munang isipin po ang problema. May awa po ang Diyos. Malalampasan din po natin ang problema natin, Lo. Napangiti ang matanda matapos marinig ang mga salitang yon galing sa kanyang apo. Tama ka, Apo. Mabuti pa itara na sa loob ng bahay at maghanda na tayo ng hapunan. Pagpasok nila, agad na inihanda ng matanda ang mga bigas at nagsaing. Samantalang si Crispin naman ay umupo sa lamesa at mula doon ay tanaw niya ang mga kwintas na nakasabit sa dingding nila. Lo, tanong lang po. Ano po bang mga yan? Saglit na tumigil ang matanda sa kanyang ginagawa at napatingin din sa mga nakasabit na anting-anting. Naalala niya bigla ang nakaraan. Sa kanyang murang edad ay naging antingero na siya. Maaga siyang iminulat ng ama sa tungkulin ng isang antingero. Tinuruan siya nito sa paggamit ng mga sandata. Pinagtiyagaan siya nitong turuan ng mga orasyon at iba't ibang mga dasal. Ginawa ito ng tatay niya dahil siya lang ang bukod tanging maaaring tagapagmana
ng tungkulin ng kanilang angkan. Lolo, okay lang po ba kayo? Oo naman. Ayos lang ako, Apo. Siya nga pala. Yung mga nakasabit na yan sa dingding ay mga agimat. Mga gamit yan ang ninuno natin na ipinapamana sa bawat henerasyon. Ang dami po, no? Tama ka. Mas madami pa nga dapat yan, sabi ng tatay, kung hindi lang nasunog ang dati nilang bahay noon bago sila nalipat dito sa taniman. Ganun po ba? Ano po ba ang gamit ng mga yan? Kumbaga para saan po? May kanya-kanyang taglay na kapangyarihan ng mga yan, Apo, na maaari mo magamit sa oras ng pangangailangan. Meron din diyang nagbibigay sa iyo ng kakaibang lakas o tapang. Meron din naman yung kapangyarihang hindi ka tatablan ng bala o anumang matatalas na bagay. Wow! Parang, ano bang tawag dun? Parang antingero o kaya albularyo. Mali, Apo. Hindi albularyo. Magkaibang albularyo sa antingero. Ha? Magkaiba po yun? Akala ko po kasi parehas lang. Siyempre magkaiba, Apo. Ang albularyo, sila yung nilalapitan kapag may sakit. Tulad halimbawa ng may mga lagnat, may pilay, o kaya nausog. O kaya yung napaglaruan ng mga elemento ng dilim. Gumagamit sila ng mga herbal, langis at mga dasal para magpagaling. Ang trabaho nila ay magpabuti ng katawan ng tao. Parang mga doktor, ganon. Pero kaya nila magpagaling gamit ang mga natural na gamot. Tumango-tango ang batang si Crispin. Nakikinig ng mabuti. Pero ang antingero, na katulad ko, hindi ko kayang manggamot. Pero mas mabigat ang tungkulin namin kasi kami ang humaharap sa mga nilalang ng dilim, mga aswang, mga bangkukulam, at mga engkanto na sumasanib o nananakit. Pinangangalagaan din namin ang iba't ibang uri ng mga anting-anting. Ganun po pala. Kung antingero po kayo, ibig sabihin po, pati po ako ganun din? Oo naman. Ikaw lang ang apo kong lalaki, kaya ikaw lang ang pwede kong pamanahan. Ikaw ang susunod na mag-iingat ng mga yan, Apo. Ikaw ang poprotekta sa kanila kapag wala na ako. Po, bakit ako po ang poprotekta sa kanila? Di ba dapat po sila po ang magprotekta sa akin? Sila naman po ang may kapangyarihan eh. Napangiti si Lolo Julio. Mas lumapit siya kay Crispin at ang isang kamay ay ipinatong sa balikat nito. Bata ka pa nga, Apo. Natural lang na hindi mo pa lubos na maintindihan ang lahat. Alam mo, Apo, ang anting-anting, hindi ko siya gumagalaw para protektahan ang may-ari. Gabay at kasangkapan lamang sila. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa may hawak nito. Kung marunong kang gumamit, kung marunong kang manalangin, saka sila nagiging buhay. Pero meron din namang pagkakataon na kusang kumikilos ang mga ito. Lalo na kapag nasa panganib ang may-ari o kaya naman kapag may banta na hindi na kayang harapin ng tao. Sandaling natahimik si Crispin. Pinagmasdan niyang muli ang mga anting-anting. Tapos ay napakamot sa kanyang ulo. Teka, nakakalito naman po, Lolo. Hayaan mo, iho. Unti-unti na ipapaunawa ko sa iyo ang lahat. Napatitig si Lolo Julio kay Crispin. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Tama. Siguro nga ay dumating na ang oras para turuan at ihanda na kita po. Bilang tagapagmana ko. Po, tuturuan niyo na po ako.
Lo, kaya ko po ba? Oo naman. Kayang-kaya mo. Ako nga doon eh. Mas bata pa ako sa'yo nung turuan ako ng tatay ko. Hey, nakakakaba naman po, Lo. Pero parang nakaka-excite din po. Huwag kang ma-excite. Hindi magiging madali ang pagdadaanan mo. Kailangan mo ng sipag at tiyaga para maging karapat-dapat. At saka, dapat ay matapang ka. Buo ang iyong loob. Matapang na po ako, Lo. Talaga ba? Oo naman po. Saka, hindi po ako takot sa multo at sa dilim, ano? Ako nga po ang pinakamatapang sa mga kaklase ko eh. Talaga lang ah. Kung ganon, ay hindi ko na pala kailangan mag-alala. Kung matapang ka na, mamayang gabi ay gagawin na natin ang unang hakbang. Bubuksan natin ang iyong ikatlong mata. Ha? Para saan po yun? Para makita mo ang mga hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Tulad ng mga multo, engkanto at iba pa. Kailangan ito para masanay ka na sa presensya nila. Sige po. Kayang-kaya ko po yan. Sisiw lang sa akin yun. Natawa ang matanda sa sagot ni Crispin sa kanya. Muli siyang bumalik sa kanyang ginagawa. Samantala, makalipas ang ilang oras nang matapos silang maghapunan, tinawag ng matanda si Crispin. Lumabas silang dalawa at sa labas, mula sa silong ng isang malaking puno ng akasya, pinaupo niya ang bata sa isang upuan na naroon, nagawa sa kahoy. Lo, anong gagawin natin dito? Gabi na po ah. Di ba sabi mo matapang ka? Susubukan na natin ngayong gabi, apo, kung hanggang saan ang tapang mo. Kinuha ni Lolo Julio ang isang pulang panyo sa kanyang bulsa. Dahan-dahan na tinakpan niya ang mga mata ni Crispin. Mahigpit ang pagkakatali, sapat upang hindi makasilip ang bata. Samantala, habang nakapiring, naramdaman naman ni Crispin na lumayo ng bahagya ang kanyang lolo. May narinig siyang tunog na may naglalakad at tila may kinukuha mula sa isang lalagyan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ito at nagsimulang magsalita ng mabagal. Tulad ng dati, hindi na naman niya nauunawaan kung ano ang binabanggit ng matanda. Lo, ano po ba kasing ginagawa nyo? Kinakabahan na po ako eh. Nagsisimula na ako ng isang ritual, apo. Ritual? Para saan po, Lo? Para mabuksan ang iyong paningin. Lolo naman eh, niloloko niyo naman po ako eh. Hindi naman po nakasara ang mga mata ko ah. Saka nakakakita naman po ako. Hindi po ako bulag. Ang iyong ikatlong mata ang sinasabi kong bubuksan natin. Huwag kang matatakot, ah. Kinuha ni Lolo Julio ang isang bote ng langis na may katas na dinikdik na dahon ng kalamansi. Ipinahid dito sa kanyang noo at saka muling nagdasal. Lo, ang asib po ng inilagay nyo. Huwag kang maingay. Tumahimik ka lang para mabilis na tayo matapos dito. Nanahimik si Crispin. Naghintay siya at hinayaan na lamang na gawin ng kanyang lolo ang nararapat nitong gawin. Crispin, kapag nabuksan na ang iyong mga mata, huwag kang tatakbo, ha? Huwag ka ring pipikit. Harapin mo lang kung sino o ano ang mga makikita mo. Hindi umimik si Crispin. Bagamat may nararamdamang takot at kaba, hindi niya ito ipinapahalata sa matanda. Gusto niyang ipakita at ipagyabang na siya'y talagang matapang. Maya-maya pa, biglang natahimik ang paligid. Kasabay nito ay naramdaman niyang tila bumigat ang kanyang pakiramdam. Lo,
Teka, ano pong nangyayari sa akin? Bakit parang sumasakit po ang ulo ko? Normal lang yan. Tiisin mo lang. Nang maramdaman ni Lolo Julio na sapat na ang oras at mga orasyon na binanggit niya, hinipa niya ng marahan ang ulo ng kanyang apo at tinanggal na ang panyo na nakapiring dito. Sige na, Apo. Buksan mo na ang iyong mga mata. Pagdilat ni Crispin, tila ibang mundo ang bumungad sa kanya. Ang madilim na paligid ng kalamansian ay biglang nasinagan ng maliwanag na buwan. Sa kanyang paningin, may mga anyong parang usok at anino na gumagalaw sa paligid. Ngunit ang higit na ikinagulantang niya ay ang mga nakikitang iba't ibang uri ng multo, mga ligaw na kaluluwa at mga maligno na nagkukumpulan sa labas ng kanilang bakuran. Parang nagpupumilit silang makapasok. Subalit sa tuwing sinusubukan nila, napapaso sila at agad na nasasaktan, kaya't napipilit ang umurong at tumakas. Napanganga siya at hindi makapaniwala. Biglang tumayo ang lahat ng balahibo niya. Kaagad siyang kumilos, tumayo at nilapitan ang kanyang Lolo Julio. Agad siyang kumapit sa damit nito at nagtago sa likod. Lolo, natatakot po ako. Oh, akala ko ba hindi ka matatakot? Binabawi ko na po. Ayoko na po. Ang daming mumu. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Puro ka kasi yabang eh. O siya, tama na. Huwag ka nang matakot. Kasi hindi ka naman masasaktan na mga yan. May proteksyon ang lugar na ito. At hindi basta-basta mapapasok ng kung sino-sino. Talaga po ba? Sigurado po kayo na hindi sila po makakapasok dito? Oo nga. Di ba sinabi ko na sa'yo? Kaya nga tayo nagre-ritual at nagsasaboy ng asin kapag sumasapit ang bilog na buwan ay dahil ayaw nating magpapasok ng mga hindi inaasahang bisita. Tulad nila. Ganun po pala. Akala ko po kalokohan lang po yung mga ginagawa ninyo eh. Biglang napatingin ang matanda kay Crispin. Agad na binatukan ang kanyang apo. Aray ko! Hindi biro mga ginagawa ko. Loko ka bata ka. Walang puwang ang mga kalokohan, Crispin. Tandaan mo yan. Sa mga ganitong bagay, hindi ka dapat nagbibiro. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Aray ang kati. Ay, siya nga po pala, Lolo. Pwede po bang tara na po sa loob? Hindi ko na po sila kayang tignan ng matagal eh. Tignan niyo po oh. Nagtataasan na po lahat ng balahibo ko. Teka lang. Hindi pa oras. Ano pong ibig niyo sabihin, hindi pa po oras? Kailangan mo ng masanay ng mga mata mo sa ganyang mga tanawin. Iiwan na muna kita dito. Ha? Iiwan niyo po ako? Ayoko po, Lolo. Sasama po ako sa inyo. Lo, nakikiusap po ako. Huwag niyo po akong iiwan dito, Lo. Hindi natin pwedeng putulin ang ritual. Kasama sa ritual, ang pananatili mo dito sa labas ng ilang minuto. Kailangan mong sanayin muna ang mga mata mo. Pero, Lo... Walang pero-pero. Iiwan na kita dito. Walang duwag sa lahi natin. Tandaan mo yan, Crispin. Dahan-dahang tumalikod ang matanda. Naglakad na ito palayo sa bata at diretsyong pumasok sa kanilang kubo. Samantala si Crispin naman ay naiwan. Muling naupo sa upuan at muling tinignan ang mga nilalang na nasa labas ng bakuran. Napalunok siya. Pilit nagpapakatapang. Totoo pala sila. Totoo sila. Hindi sila katang-isip lang. Huwag kang matakot. Biglang napalingon si Crispin sa kanyang likuran nang may biglang nagsalita. Ngunit paglingon niya ay wala naman siyang nakita. Agad na nanayo ang kanyang balahibo at pakiramdam niya ay nanlaki din ang kanyang ulo.
Sino yon? Ako. Kasabay ng malamig na hangin, ay naramdaman ni Crispin ang biglang pagbigat ng paligid. Unti-unting may lumabas na usok na kulay itim mula sa pagitan ng mga puno ng kalamansi. Mula doon ay dahan-dahang humuhugis ang isang napakalaking anino. Una niyang nakita ay ang paglitaw ng dalawang mata nito na tila kulay ginto. Diretsyong nakatitig sa kanya. Sumunod ay ang mahahabang bisig nito na balot ng makakapal na balahibo. Naglalakad itong palapit sa kanya. Ilang sandali pa ay tuluyang nabuo ang anyo nito sa mismong harapan na niya. Isang higanting nilalang, nakangisi, umuusok ang bibig at amoy tabako. Lolo! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Crispin sa buong kalamansian. Ngunit yun ang naging malaking pagkakamali niya sapagkat agad na naagaw ang pansin ng mga nilalang na nasa labas ng bakuran. Sabay-sabay silang napalingon sa kanya at doon napagtan na nakikita sila ni Crispin. Umungol ang ilan sa kanila at sumigaw. May humihingi ng tulong. May umiiyak, may sumisigaw at iba pa. Biglang nanigas sa takot ang bata habang tinitignan isa-isa ang mga nilalang na malamig na nakatitig sa kanya. Naramdaman niya ang biglang panghihina ng kanyang katawan at ang hirap niya sa paghinga hanggang sa biglang nandilim na ang kanyang paningin at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Samantala, nang marinig naman ni Lolo Julio ang malakas na sigaw ni Crispin, agad siyang lumabas. Bumungad sa kanya ang apo na nakahandusay sa lupa. Dali-dali niya itong nilapitan at sinubukang gisingin. Ngunit hindi ito magising. Kaya't agad niya na itong binuhat. Subalit mabigat si Crispin. Agad na umusal ng dasal ang matanda at hinalikan nito ang suot na agimat. Sinubukan niya muling buhatin ang apo at walang kahirap-hirap niya na itong nabitbit hanggang sa maipasok niya na ito sa bahay at maihiga sa katre. Kinabukasan, maagang bumangon si Lolo Julio. Hindi na siya halos makatulog magdamag dahil sa nangyari sa apo niyang si Crispin. Ilang beses din niyang pinagsisihan ang ginawa niyang pagbubukas ng ikatlong mata ng bata. Muli siyang pumasok sa kwarto matapos magkape. Nakita niyang tulog pa din si Crispin. Tinitigan niya ito. Kita niya ang pawis sa noo ng bata at ang malalim nitong paghinga. Crispin? Crispin na po. Kinabahan siyang bigla. Kaya naman maingat niyang inilapit ang palad niya sa noo nito. Diyos ko! Ang init mo! Biglang nanginig ang katawan ng bata. Kaya naman, agad na tinapik ng matanda ang balikat nito. Crispin na po! Crispin! Gising ka na! Buksan mo na mga mata mo! Sige na! Apo! Unti-unting nagmulat ng mga mata sa Crispin. Namumungay pa ang mga mata niya at halatang hirap na hirap sa paghinga. No? Lolo? Oo, Apo. Si lolo mo ito. Gising na. Ano bang nararamdaman mo? Giniginaw po ako, Lo. Ang lamig po. Dahan-dahang gumalaw ang bata. Inayos nito ang kanyang pagkakahiga. Saka muling ipinikit ang mga mata. Patawad, Apo. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat pinilit ang katawan mo. Patawarin mo ko. Ayos lang po, Lo. Kaso tong ulo ko po masakit, saka mabigat po. Parang umiikot po ang paligid. Tapos ang init, pero nilalamig naman po ako. Hinawakan ni Lolo Julio ang kanyang kamay. Ramdam niya ang panginginig nga nito.
Sandali niyang kinumutan ang apo bago ito muling kinausap. Hayaan mo, gagamutin kita. Pero sabihin mo sa akin, anong mga nakita mo kagabi? Bukod po dun sa mga nilalang na nasa labas ng bakuran natin, may isang malaking nilalang po na lumapit po sa akin. Isang malaking nilalang? Teka, paano siyang nakapasok? Hindi po siya nakapasok, Lo. Doon po mismo sa bakuran natin siya nanggaling, hindi po sa labas. Teka, imposible. Wala akong nakikitang nilalang dito sa loob ng bakuran natin. Meron po talaga, Lo. Maitim siya, saka mabalahibo po ang katawan niya. Tsaka, amoy tabako po na mabaho. Isang kapre. Siguro po, Lo. Kapre nga po. Sinaktan ka ba niya? Hindi naman po, pero natakot lang po talaga ako nung lumapit po siya. Tapos ipinakita po sa akin ang tunay niyang anyo. Kaya po ako napasigaw eh. Tapos, yung mga nilalang po sa labas, lahat po sila tumingin po sa akin. Tapos, wala na. Hindi ko na po alam kung ano po nangyari. Natakot ako kasi akala ko po kukunin po nila ako eh. Hinaplos ni Lolo Julio ang kanyang buhok. O siya, sige na. Huwag mo nang isipin yon. Malamang hindi pa talaga handa ang katawan at isip mo sa ganitong mga bagay. Masyado ka pang bubot at bata. Kailangan ka pang pahinugin. Pasensya ka na talaga, Apo. Wala po yun, Lo. Ako naman po yung nagsabi na matapang po ko eh. Pero hindi naman pala. Pero Lo, pwede po bang isara niyo na lang po ulit ang mga mata ko? Kasi nakakatakot po eh. Yun lang. Hindi pwede, Apo. Hindi basta-basta ang pagsasara nito. Ilang taon muna ang hihintayin mo bago kusang sumarayan. Kapag pinilit natin, baka hindi mo makayanan. Ibig sabihin nito, Lo, makikita ko pa rin po sila? Oo, Apo, gano'n na nga. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nila magagalaw o masasaktan, lalo na kapag nandito ka sa loob ng bakuran natin. Saka hindi kita pababayaan. Ako ang bahala sa'yo. Napayuko si Crispin. Hindi niya maitatanggi ang takot na nararamdaman niya. Ngunit sa parehong sandali ay malaki at buo naman ang pagtitiwala niya sa kanyang lolo. Lo, kakayanin ko po ba talaga ito? Paano po kung mahina ako at saka... Wala batang mahina, Apo. Kung ginagabayan ng tamang tao. Nasa dugo mo ang pagiging antingero. Ang takot ay bahagi lang ng pagsubok. Tulad ko, nalampasan ko noon ang lahat ng pagsubok at lahat ng takot. At kung kaya ko, ay alam ko na kaya mo rin. Tama po kayo, Lo. Hayaan po ninyo. Susubukan ko pong maging matapang. Haharapin ko po ang lahat. Yan! Yan ang gusto kong marinig sa iyo, Apo. Ngayon, nasimulan na natin. Kailangan na kitang unti-unting ihanda. Para kapag wala na ako, Apo, kaya mong lumaban. Kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. At higit sa lahat, kaya mong ipagtanggol si ate mo at si amo. Si Ate Sofia? Oo, para sa ate mo. Teka, napapahaba na ang ating daldala na. Iwan na muna kita at maghahanda lang ako ng gamot mo. Gamot? Akala ko po ba hindi kayo marunong gumamot? Kaya ko naman. Lalo na kung ang pagkakasakit ay hindi natural sa tao o yung mga sakit na galing sa sumpa ng mga nilalang. Yun ang kaya kong gamutin. O sige, sandali lang at kukunin ko lang. Tumayo na ang kanyang lolo at naglakad palabas ng silid nila. Ilang minuto ay bumalik itong may hawak na isang basong tubig. May bitbit din itong palanggana na may tubig. Nang makalapit ay inilapag niya ang mga ito sa lamisitang nasa tabi ng kanilang katre. May dinukot din siya sa kanyang bulsa, isang piraso ng puting kandila at tawas. Kailangan ko munang malaman
kung bakit ka nilagnat at nagkasakit. Ikinuskus ng matanda ang tawa sa noo, dibdib at sa tiyan ni Crispin. Pumikit siya at sinimulang bigkasin ang mga orasyon ng paulit-ulit. Pagkaraan nito, inilagay niya ang tawas sa palanggana. Kasunod noon ay nagsindi siya ng kandila at itinapat yon sa tubig. Unti-unting natunaw ang kandila at nang tumigas ang patak nito sa ibabaw, unti-unting nabuo ang isang kakaibang hugis. Napailing si Lolo Julio at napabuntong hininga ng malalim. May nilalang na labis mong kinatakutan, kaya ka nilagdat. Totoo nga, isang kapre ang may kagagawa nito. Kung ganon, hindi sapat ang proteksyong ibinigay ko sa iyo kagabi. Mahina pa ang basbas mo. Kailangan ko pa yang palakasin. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Ang ibig ko sabihin, mahina pa ang pananggalang ng iyong katawan laban sa bigat ng presensya ng mga nilalang ng dilim. Pero huwag kang mag-alala, Apo. Lilipas din yan. Kailangan lang natin na palakasin ang loob mo at higit sa lahat, palakasin ang iyong katawan para agad kang makabawi. Agad na pinunasan ng matanda ang pawis sa noo ng kanyang apo. Pagkatapos ay ibinabad ng sandali ang palamuti o agimat ng suot niyang kwintas sa basong may tubig. Bumigkas siya ng isang orasyon at nang matapos ay iniabot ito sa bata. O heto, inumin mo ha. Makakatulong ito upang gumaling na ang lagnat mo. Magpahinga ka lang muna. Ako nang bahala sa lahat ng trabaho dito sa bahay. Dahan-dahang ininom ni Crispin ang tubig at nang matapos ay saka muling pumikit. Habang nakahiga ito, ay patuloy siyang binabantayan ng kanyang Lolo Julio. Patuloy ito sa pagdarasal at pag-oorasyon. At sa isip niya, kapag tuluyan ng gumaling ang apo, sisimulan na niya itong sanayin para sa mas mabibigat pang pagsubok na darating. Samantala, makalipas ang ilang sandali, narinig ni Lolo Julio ang paghinto ng isang tricycle sa harap ng kanilang bahay. Hindi niya agad pinansin yun dahil nakatuon ang tingin niya kay Crispin. Ngunit nang marinig niya ang isang pamilyar na tinig mula sa labas, ay agad siyang natigilan. Lolo Julio? Crispin! Nandito na po ako! Agad na tumayo si Lolo Julio at tinungo ang pintuan. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang nakangiting apo na babae. May dala itong bag at ilang supot ng mga pasalubong. Mano po, Lo? Kumusta po kayo? Ayos lang ako, Apo. Salamat at nakadalaw ka. Ang tagal din mula nung huli kang pumunta rito, ha? Pero bakit hindi ka man lang nagpasabi na ikaw ay darating? Sana man lang nakapaghanda ako. Nako, kaya nga hindi ako nagsabi kasi ayoko pong naaabala pa kayo. Gusto ko lang po kayong sorpresahin. Siya nga po pala. Asan yung makulit na bulinggit? Andun sa kwarto niya, nagpapahinga. Nilalagnat kasi. Halika, pasok ka. Nako, matutuwa yon kapag nakita ka niya. Mabilis na nagliwanag ang muka ni Sofia. Halatang miss na niya ang kapatid niya. Agad siyang pumasok, dala ang mga pasalubong niya para sa dalawa. Ay, kawawa naman si Bunso. Pero buti na lang nandito ako. Ako na ang bahala kay Crispin, Lolo. Nako, wag mo nang alalahanin ang kapatid mo. Ayos naman na siya. Kailangan lang niyang magpahinga. Napatingin niyo na po ba siya sa doktor? Ano ba kasi talaga ang nangyari? Ano kasi, kagabi, binuksan ko ang kanyang ikatlong mata. Ayun, natakot yata sa mga nakita niya. Ano po? Binuksan niyo po ang third eye niya? Lolo naman, bakit niyo naman po ginawa yun? Bata pa po siya, Lo. Hindi niya talaga kaya yun. Napalunok si Lolo Julio. Alam niyang hindi madaling ipaliwanag ang kanyang ginawa. Sophia,
Kailangan ko nang gawin yon. Saka sana maintindihan mo na ginawa ko yun hindi para saktan siya. Ginawa ko yun kasi darating ang araw na kakailanganin niya ito. Mas mabuti nang masimulan niya habang kasama ko, habang kaya ko pa siyang gabayan. Kaso tignan niyo naman po ang nangyari sa kanya. Nagkasakit po siya. Lolo Julio, hindi po ba pwedeng hayaan na lang po muna natin siyang maging bata? Naiintindihan ko naman ang punto mo. Pero matanda na ako, Apo. Kailangan ko nang maisalin sa kanya ang lahat. Paano kung bigla akong nawala? Mamatay? Hindi ako matatahimik kung hindi ko magagawa ang tungkulin ko bago ako mamatay. Hindi ko naman siya pababayaan eh. Ay nako, bahala na nga po kayo. Sige po, Lolo. Tignan ko muna si Crispin. Siya nga po pala. Ito po ang pasalubong nyo. Nako, hindi ka na sana nag-abala pa. Nakakahiya naman. Wala po kayong dapat na ikahiya sa akin, Lo. Masaya po ako na nagagawa ko ang mga bagay na yan sa inyo. Kaya tanggapin niyo na po. Sige na. Kinuha ng matanda ang nakasupot na pasalubong at saka pumunta sa kusina. Si Sofia naman ay pumasok sa kwarto ni Crispin. Naupo siya sa gilid ng katre. Crispin? Andito ang ate. Dahan-dahang iminulat ni Crispin ang kanyang mga mata nang marinig ang tinig ng kanyang kapatid. Agad itong ngumiti nang makita ang maamo at magandang muka ni Sofia. Nandito ka, ate? Oo, nandito ako, Crispin. Bakasyon muna ako dito ng mga ilang araw. Kaya ako na muna ang bahalang mag-alaga sa'yo. Gusto mo bang kumain? May dala akong espesyal na tinapay para sa'yo. Silvanas, di ba paborito mo yun? Opo, ate. Ang tagal ko na pong hindi nakakatikim nun eh. O sige, sandali lang at kukunin ko. Naku, magugustuhan mo yun. Kasi espesyal ang pagkakagawa nun. Masarap at tamang-tama lang ang tamis. Sige po, ate, salamat po. Lumabas si Sofia sa kwarto at nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng platito, 2 piraso ng silvanas at inilagay ito sa platito. Nanguha din siya ng baso at nilagyan yon ng tubig, saka pinigaan ng kalamansi. Pagbalik niya ng kwarto, ay dala niya na ang isang maliit na tray. Nakangiti siya habang lumalapit sa kanyang kapatid. Maingat niyang inilagay ang tray sa lamisita at naupo sa tabi ni Crispin. Oh, heto na bunso, tikman mo. Sigurado ako magugustuhan mo yan. Maingat niyang isinubo ang isang maliit na piraso ng tinapay sa kapatid niya na medyo nangihina pa din. Dahan-dahan namang ngumuya si Crispin at sa bawat kagat ay makikita ang pagliwanag ng kanyang muka. Wow, ang sarap talaga, ate. Ang tamis. Salamat po, ate, ah. Ngumiti si Sofia at marahang pinunasan ang gilid ng labi ng kapatid gamit ang maliit na panyo. Inihanda niya ang isa pang piraso ng tinapay at muling maingat na isinubo kay Crispin. Habang pinapakain niya ito, hindi niya maiwasang titigan ng kapatid ng may halong awa at pag-aalala. Pagkaraan ng ilang subo, naubos din ang tinapay. Kinuha ni Sofia ang baso ng kalamansi juice na dala niya at marahang iniabot yon kay Crispin. At dahan-dahan itong uminom. O tama na muna. Magpahinga ka uli. Mamaya kung kaya mo pa, kakain ka ulit. Salamat, ate, ah. Namiss kita. Ako rin namiss kita. Lagi ka nasa isip ko. Habang pinagmamasdan ang kapatid na muling pumikit, napaupo siya ng tuwid at napabuntong hininga. Bumalik sa alaala niya ang kanyang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Umalis si Sofia sa kanilang bayan upang makipagsapalaran para sa kanyang pangarap
Nais niyang makapagtapos ng pag-aaral, ngunit nang pumanaw ang kanilang mga magulang, alam niyang hindi kakayanin ni Lolo Julio na pag-aralin pa siya. Kaya't nagpasya siyang lumayo at maghanap ng kapalaran sa ibang lugar. Mahirap ang naging simula. Pumasok siya bilang isang kasambahay sa isang malaking bahay ng mayamang pamilya. Mabigat ang mga gawaing ipinapagawa sa kanya. Paglilinis, pagluluto, pati ang pag-aalaga sa mga bata. Ngunit tiniis niya ang lahat ng yun, alang-alang sa kanyang pangarap at para sa natitirang pamilya niya, sina Lolo Julio at Crispin. Isang araw ay napansin ng amo niyang babae ang kasipagan at talino niya. Inalok siya na mag-aral at tutulungan siyang makapagkolehiyo. Nakuha din siyang scholar nang makapasa sa exam. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Pinagsabay niya ang trabaho at pag-aaral. Umaga nagtatrabaho siya sa bahay at sa gabi naman siya pumapasok sa eskwelahan. Hindi naging madali. Maraming gabi na halos wala siyang tulog dahil sa dami ng kailangang gawin. Ngunit sa tuwing naiisip niya si Crispin, doon siya humuhugot ng lakas. Lagi niyang iniisip na balang araw, kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, magiging magaan din ang buhay nila. At ngayong taon, ilang buwan na lang ay magtatapos na siya. Ngunit meron siyang isang malaking problema at siyang dahilan kung bakit siya umuwi sa bahay ng lolo niya. Samantala, nagising siya sa pagmumuni-muni nang biglang magsalita ang Lolo Julio niya mula sa kanyang likuran. Dahil sa kakaisip ay hindi na niya namalayan na pumasok ito sa silid. Ano, Apo? Kumusta na siya? Mukhang maayos naman po siya, Lolo. Kailangan lang po niya siguro magpahinga maghapon. Tignan niyo, nakatulog na po siya ulit. Tama ka. Pero magiging maayos naman yan. Maya-maya lang. Napainom ko naman na ng gamot at nadasalan ko na ng orasyon. Kaya huwag ka na masyado mag-alala. Sige po, Lo. Salamat po sa pag-aalaga po sa kapatid ko. Hindi ko kayo pababayaan. Yan ang pangako ko sa mga magulang ninyo. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang naman din po ako, Lolo. Kumain ka na ba? Halika na sa kusina. Nakapagluto na ako ng agahan. Sige po, Lo. Nang nasa kusina na sila, kinuha ni Sofia ang bag at binuksan yun. Ay, Lo, may dala nga po pala ako ditong konting bigas, mga dilata, asukal, kape. Para po sa inyo, Lo. Nako, ikaw talaga, Apo. Salamat. May tinapay na ng pasalubong may grocery pa. Salamat talaga. Mabait kan talaga, Apo. Maliit na bagay lang po yan, Lo. Hayaan niyo po, Lo. Kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral at nakapagturo po ako, wala na po kayong aalalahanin. Ako na po ang bahala sa lahat. Nako, wag mo na munang isipin yan. Hindi mo responsibilidad ang lahat, Apo. Gusto ko kapag nagkatrabaho ka na, enjoy mo muna. Wag mong lurunin ang sarili mo sa responsibilidad. Wala akong pinapasalo sa'yo. Ayos lang po yun, Lo. Huwag kayong mag-alala. O siya, tara na nga doon sa kusina. Kakain na tayo. Nagsalo sa agahan ang maglolo. Matapos kumain, ay si Sophia na ang nagligpit ng kanilang pinagkainan. Siya na din ang nagkusa na gumawa ng ilang mga gawaing bahay. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pagdating ng hapon, abala si Lolo Julio sa pagwawalis ng bakuran habang may nakasinding siga sa ilalim ng pinakamatandang puno ng kalamansi. Maingat naman si Sofia na naglalagay ng dagdag na tuyong dahon upang makontrol ang apoy, upang tama lang ang usok. Ginagawa nila ito para maitaboy ang mga lamok at mga kulisap na naninira ng mga bunga ng kalamansi. At ginagawa din nila ito
upang mapalayas ang mga masasamang espiritu na maaaring di kinayang hadlangan ng mga proteksyon na inilalagay ni Lolo Julio sa kanilang tarangkahan. Samantala, habang abala sila, biglang napansin ni Sofia na papalabas ng kanilang kubo ang kanyang kapatid. Medyo maputla pa ang bata, pero maayos na ang lakad nito at nakangiti. Agad na nilapitan ito ng dalaga. Napatingin din ang matandang lalaki. Oh, Crispin! Kumusta ka na? Bakit lumabas ka? Ayos na po ang pakiramdam ko, ate. Gusto ko lang pong makalanghap ng sariwang hangin. Nagkatinginan si Lolo Julio at si Sofia. Nakahinga sila ng maluwag nang marinig na maayos na ang pakiramdam ng bata. Agad na pinatay ng dalaga ang siga upang mamatay ang apoy. Sinabuyan naman ito ng tubig ni Lolo Julio upang hindi na kumapal pa ang usok. Ginawa nila ito upang hindi makalanghap ng usok ang bata. Apo, diyan ka na muna sa may balkonahe ha. Mas ayos dyan kasi presko at hindi masyadong mausok. Ay, salamat sa Panginoon at okay ka na. Tinanggap na ng iyong katawan ang mga gamot. Gusto mo ba kumain? Ano gusto mo? Mamaya na po, Lo. Dito na lang po muna ako tatambay. O sige. Diyan ka lang at kami tatapusin pa namin ang pagwawalis at paglilinis namin dito ng ate mo. Kasi sa 1 linggo, dadalaw dito ang mga amo natin. Kailangan maayos at malinis itong kalamansian para matuwa naman sila. Tumango ang bata. Ipinagpatuloy naman ng dalawa ang kanilang ginagawa. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nang matapos ang pagwawalis at paglilinis, pumasok na sa loob ng kubo sina Lolo Julio at Sofia upang maghanda ng hapunan. Samantala, si Crispin ay mas piniling manatili muna sa labas. Maliwanag pa naman, kaya hindi pa niya inaalala ang mga nilalang na maaaring magpakita sa kanya. Parente lang siyang nakaupo sa balkon habang kinakain ang meriendang ibinigay sa kanya ng kanyang ate kanina. Ngunit habang kumakain siya, ay bigla siyang nakaamoy ng mabaho. Para bang amoy bulok na karne. Agad siyang napatakip ng ilong at napatigil sa pagmuya. Yak! Ang baho naman! Saan kaya galing yun? Luminga-linga siya sa paligid. May napansin siyang nakadapong isang malaking ibon sa puno sa kabila ng kalsada malapit sa kanilang tarangkahan. Kakaiba ang anyo nito. Higit na mas malaki yun kesa sa pangkaraniwang uwak o agila. Nangingintab ang mga pakpak nito at mapupula ang mga mata. Tumayo si Crispin at naglakad papalapit sa kanilang gate. Hindi niya maipaliwanag pero parang hinihila siya ng kuryosidad. Ngunit bago pa makalapit ang bata, biglang humuni ng napakalakas ang ibon. Isang matinis at nakapangingilabot na parang sigaw. Biglang natigilan ang bata. Crispin, huwag kang lalabas! Bumalik ka dito, bilisan mo! Nang marinig ito ni Crispin, ay bigla itong napalingon. Nakita niya ang kanyang lolo na may hawak na itak habang palabas ng kanilang kubo. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanya. Biglang sumigaw ng malakas ang ibon. Kaya naman, muling bumalik ang atensyon ng bata dito. Nakita niyang lumapag ito sa lupa at sa harap niya mismo ay nagbago ito ng anyo. Mula sa pagiging ibong malaki ay naging isa itong nakakatakot na nilalang. Itim ang balat nito. Magulo ang mahaba nitong buhok. Mapula ang mga mata at ang bibig ay puno ng matatalim na pangil na animo ay mga kutsilyo. Mahaba din ang mga kuko nito na kayang-kayang pumunit ng laman. Naglalaway din ito habang nakatingin kay Crispin. Lolo! Ano po yan? Aswang yan, apo.
Huwag kang lalapit sa kanya! Nakalapit na si Lolo Julio kay Crispin. Itinago niya ang apo sa kanyang likuran. Samantala, ang aswang naman ay palapit sa kanila at tila sinusubukan itong pumasok sa kanilang bakuran. Ngunit nang tangkain itong humakbang papasok, bigla itong napaurong. Sumigaw ito ng malakas at parang nasasaktan. Iwinagwag nito ang kanyang kamay na para bang napaso. Lolo, baka po makapasok siya! Hindi! Huwag ka mag-alala, Apo. Hindi niya kayang pumasok. Habang naglilinis kami ng ate mo kanina, naglagay ako ng mas matibay na panangga. Basta't wala lang lalabas, at hanggat wala tayong pinapapasok, mananatili siya dyan sa labas. Maya-maya pa ay sinubukan ulit ng aswang na pumasok. Ngunit sa sandaling iniapak niya ang kanyang paa sa tarangkahan nila, muli itong sumigaw ng malakas. Napaupo ito sa lupa. Ang kanyang paa, nakita ni Crispin na may malalaking tinik ng kalamansi na nakabaon. Lolo, saan po galing yung tinik na yun? Yan ang kapangyarihan ng harang na inilagay ko. Ginamit ko ang mga tinik ng kalamansi. Ibinaon ko to sa lupa, doon sa may gate natin. At saka ko dinasalana ng napakabisang orasyon. Ang sino mang masamang loob na papasok ng walang pahintulot ay tiyak na masasaktan. Namangha si Crispin sa galing ng kanyang lolo. Maya-maya pa ay muling sinubukan ng aswang na makapasok. Dahil doon, nakaramdam ng pagkayamot ang matandang lalaki. Agad nitong itinutok ang kanyang itak habang minumura ang makulit na aswang. Hoy! Diablong buwang ka! Wala kang karapatang pumasok dito sa lugar ko! Lumayas ka kung ayaw mo mamatay! Ngunit imbis na matakot ang nilalang, mas lalo pa itong nagalit. Itinaas ng aswang ang ulo at malakas na umatungal. Kasabay nito ay ang paglabas ng itim na laway nito na tila ba asido. Bumubula ito kapag nahuhulog sa lupa. Umuusok din ang mga damo na tinatamaan ito. Abat! Talaga palang gusto mo magpakitang gilas, ha? Gusto mo talaga ng laban? Ha! Papatulang kitang hayop ka! Lo, wag na po. Hayaan na lang po natin siya dyan sa labas. Wag niyo na po patulan. Matanda na po kayo, Lo. Bakit di niyo po kaya? Makulit eh. Naiinis ako sa mga pasaway. Ikaw na aswang ka, lumayas ka! Buisit kang halimaw ka! Halika na po, Lo. Tama na po. Tara na po sa loob ng bahay. Ate, tulungan mo akong ipasok si Lolo. Hindi, wag! Pabayaan niyo ako! Haharapin ko yan! Kaya ko yan! Hindi ko yan uurungan! Habang nagsasalita si Lolo Julio, ay paikot-ikot ito sa labas ng bakuran na tila naghahanap ng maaaring mapasukan. Wala kang mahanap na daan kahit na anong gawin mong ikot dyan! Nang walang makitang daan ang aswang, muli itong nagbago ng anyo. Bumalik ito sa pagiging malaking ibon. Lumipad ito sa ibabaw ng kalamansian. Ngunit hindi nagtagal ay bigla itong lumipad, papalayo. Nakahinga ng maluwag si Crispin. Ay, salamat. Lolo, umalis na po siya. Anong nangyari? Mas malakas ang kapangyarihan ng harang natin sa itaas, Apo. Alam mo, bawat puno ng kalamansi dito ay nilagyan ko ng dasal at orasyon. Kapag may banta na galing sa itaas, mawawalan siya ng hininga dahil sa halimuyak na pinakakawalan ng bawat puno. Tiyak na mamamatay siya. Ang galing, Lo. Para palang may magic ang mga tanim natin dito. O ano, bilib ka na ba sa akin, Apo? Oo naman po. Bilib na bilib. Gusto mo na ba ulit na maging kagaya ko? Ha? Hayaan mo na. Huwag mo na sagutin. Halika na nga. Pumasok na tayo sa loob. Sabay sila na bumalik sa loob ng bahay. Nakita nila si Sofia na nakaupo. Tulala at hindi nagsasalita. Nagkatinginan naman sina Crispin at Lolo Julio. Ate, anong ginagawa mo dyan?
Hindi siya sinagot, ni hindi tumingin. Nanatili lang itong nakaupo, tuwid ang likod at walang ekspresyon ang muka. Sophia, apo! Lumapit ang matanda at marahang hinawakan ang balikat ng apo. Ngunit laking gulat nila nang biglang hawiin ni Sofia ang kamay ni Lolo Julio. Kasunod noon ay ang isang mababang angal na lumabas mula sa bibig ng dalaga. Ate, bakit ganyan ka? Ano nangyayari sa'yo? Kasunod ng angal, biglang tumawa ang ate niya ng malakas. Matinis, malalim at nakapangingilabot ang tinig nito. Nanlamig si Crispin. Lolo, ano po nangyayari kay ate? Bakit ganyan? Para pong hindi siya ang ate ko. Hindi sumagot ang matanda. Bagkus ay nakatingin lang siya sa dalaga. Maya-maya pa ay inutusan siya nito. Apo, kumuha ka ng matibay na tali. Bilisan mo! Agad na sumunod si Crispin sa kanyang lolo. Tumakbo siya sa labas at kinuha ang taling nakasabit sa may dingding. Nang makuha niya ito, ay bumalik na siya sa loob. Nakita niya ang Lolo Julio niya na nakaharap pa rin kay Sofia. Ang dalaga naman ay nakatitig ng masama. Lolo, ito na po ang tali. Lo, aanin niyo po ito. Hindi pa man naaabot ng matanda ang tali, ay biglang tumayo ang dalaga. Lumapit ito kay Crispin at hinawakan siya sa balikat. Nasaktan ang bata sa paraan ng pagkakahawak ng kapatid niya. Madiin yun at tila pinipiga. Pakiramdam niya anumang oras ay mapipilay na siya. Aray, aray! Ate, wag! Aray, nasasaktan ako, ate! Mabilis na sinunggaban ni Lolo Julio ang dalaga at itinulak ito pabalik sa upuan. Sa kanya kinuha ang tali sa kamay ni Crispin at mabilis na iginapos ang mga kamay ng dalaga sa upuan. Lolo, sandali lang! Ano to? Bakit niyo po ginaganyan si ate? Ba't niyo po siya tinatali? Hindi magawang sumagot ng matanda dahil kailangan niya kagad na makakilos bago pa sila masaktan ni Sofia. Mabilis itong tumakbo. Lumapit sa may dingding kung saan nakasabit ang mga agimat niya. Kumuha siya doon ng isang kwintas na may palamuting medalyon. Agad siyang bumalik at isinuot yon sa apong babae. Pagdampi pa lamang ng medalyon sa dibdib ng dalaga, ay bigla na lang itong napasigaw. Nanginig ang katawan niya at pagkatapos ay biglang nanlata hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Umupo si Lolo Julio at saka pinunasan ang kanyang pawis sa noo. Tumingin ito kay Crispin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Kailangan ko muna siyang matawas para malaman natin kung ano ang problema. Tumayo ang matanda at nanguha ng kanyang mga gamit. Pagbalik niya ay may bitbit na itong palanggana na may tubig, tawas, langis at kandila. Inilipag niya ito sa paanan ni Sofia at nagsimulang mag-orasyon. Tulad ng ginawa niyang pagtatawas kay Crispin, idinikit din niya ang tawas sa noo, sa tiyan, sa kamay at mga binti ng dalaga, at pagkatapos gawin ito ay inilubog niya sa tubig ang tawas. Nagsindi na rin siya ng kandila at inilapit yon sa palanggana. Dahan-dahan niyang ikinilos ang kandila sa ibabaw ng tubig habang patuloy na nagdarasal. Habang natutunaw ang kandila, unti-unti namang lumilitaw ang hugis sa tubig. Makaraan ang ilang sandali, nang matuyo na ang patak ng kandila, ay kinuha ito ni Lolo Julio at tinitigan. Kitang-kita niya ang anyo ng isang babae. Mahaba ang buhok, matalim ang mga mata, at ang ngisi ay puno ng panlilinlang. Walang hiya ka! Sino kang hayop ka? Nagulat si Crispin sa biglang pagsigaw ng matanda. Lolo, bakit po? Crispin,
May nagtatangkang gawing aswang ang kapatid mo. Ang tawas mismo ang nagsabi sa akin. Ano po? Aswang? Si ate? Pero bakit naman siya gagawing aswang, Lolo? Mabait po si ate. Yun ang hindi pa natin alam, Apo. Pero isa lang ang sigurado ko. Masama ang babaeng gumagawa nito sa ate mo. Malakas din ang puwersa na gustong sumakop sa kanya. Lumapit si Crispin at hinawakan ang kamay ng kanyang ate. Lo, ano pong gagawin natin? Kawawa naman po si ate. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lolo Julio at tumingin siya kay Crispin. Kailangan ko siyang gamutin bago siya tuluyang maging aswang. Sige po, Lolo. Gawin niyo po ang lahat para mailigtas po si ate. Pero Lo, bakit po ba siya nagkakaganyan? Bakit siya magiging aswang? Hinawaan siya. Maaaring pinakain o kaya naman ikinurot ito sa kanya. Mahihirapan tayo kung naipakain sa kanya ang itlog. Ano po? Itlog? Oo, ang itlog ng ibong pispis. Kapag nakain ito ng ate mo, mahihirapan tayong alisin ang sumpa. Pero kailangan natin ito kagad matanggal sa tiyan niya hanggat hindi pa ito namimisa. Kapag napabayaan natin yon, baka hindi na natin magamot ang ate mo. Agad na kinuha ni Lolo Julio ang bote ng langis na hinaluan ng dinikdik na dahon ng kalamansi. Dinampian niya ng konting langis ang noo ni Sofia at sinimulan ang pagbibigkas ng dasal. Subalit sa sandaling nadampian ng langis ang balat ng dalaga, bigla itong nagising. Biglang natulala si Crispin nang makita ang anyo ng kanyang ate. Tulad ng aswang na nakita nila kanina, mapulang-mapula din ang mga mata nito. Matalim ang kanyang mga titig. Ilan mo ako, matanda ka! Akin ang katawan ng apo mo! Akin ang katawan ito! Nagulat si Crispin dahil iba na rin ang boses ng kanyang ate. Naging mas matapang at magaspang kung magsalita. Ang boses ay tila boses ng isang demonyo na nasa pinakailalim ng lupa. Samantala, si Lolo Julio naman ay hindi nito pinansin ng apo. Itinuloy nito ang kanyang pag-oorasyon. Tigilan mo na yan! Huli na kayo! Akin na siya! Akin siya! Hindi mo makukuha ang apo ko! Lumayas ka sa katawan niya, demonyo ka! Biglang umangat ang katawan ng dalaga sa upuan. Tila may malakas na puwersang humihila dito pataas at sinusubukan itong makawala sa pagkakagapos. Mabilis na naglakad ang matanda patungo sa dingding kung saan nakasabit ang iba pa niyang mga gamit. Dinampot niya ang isang buntot ng page. Pagbalik niya ay walang pag-aalinlangan niyang hinagupit ito ng latigong page. Ah! Tigilan mo yan! Tigilan mo yan! Susunog ako! Tumigil ka! Ngunit hindi siya pinakinggan ni Lolo Julio. Muli nitong hinampas ng buntot ng pagi ang dalaga. Kasabay nito ay nagpatuloy siya sa pagbigkas ng dasal. Sa bawat tampas ay lalong lumalakas ang sigaw ni Sofia. Pinipilit niyang makawala, ngunit dahil maigpit ang pagkakatali, hindi siya makaalis o makalaban ng gusto. Crispin! Crispin, tulungan mo ko! Biglang napatitig ang bata nang marinig na humihingi ng tulong sa kanya ang kanyang ate. Lolo! Lolo, tama na po! Nasasaktan na po si ate! Huwag kang palinlang! Hindi na yan ang ate mo! Pero Lolo... Hindi si Sofia nasasaktan, kundi ang espiritu na sumasakop sa kanya. Kaya wag mo akong pigilan! Muling pinalo ng matanda ang hita ni Sofia. Galit na galit ang mga mata ng dalaga. Naging mas mapula at mas nakakatakot. Hindi! Hindi mo ako mapapalayas! Malakas ako!
Hindi ako aalis! Akin ang katawan na ito! Buwisit ka! Bakit mo ba ito ginagawa? Ano bang kasalanan ng apo ko sa'yo? Ayaw mo't sumagot ha? Pwes, tatapusin na kita! Sige, subukan mo! Subukan mo! Siguraduhin mo lang ha, na biglaan ang pagpatay mo sa akin. Dahil kapag nakahinga pa ako, kahit 3 segundo, titiyakin kong makakasama sa hukay ang apo mo. Isinusumpa ko! Halos maiyak si Crispin sa nakikitang paghihirap ng kanyang ate Sofia. Mahal na mahal niya ito at nasasaktan siya habang nakikitang namimilipit sa sakit ang ate niya. Kahit pasabihin ng kanyang lolo na hindi ito ang nasasaktan sa mga palo ng latigo. Naging paulit-ulit pa ang paghampas at pagdarasal hanggang sa isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa bibig ng dalaga. At habang sumisigaw ito, muling dinampot ng matanda ang langis na may halong kalamansi. Ibinuhos niya ito sa ulo ng dalaga. Nagpupumiglas ito. Halos umuga na ang upuan. Lumayas ka sa katawan ng apo ko! Hindi mo pag-aari ang dugo ng lahi ko! Hindi mo pag-aari ang aking apo! Sa puntong yun ay muling napasigaw si Sofia at pagkatapos ng sigaw, nangisay ito, nagsuka at saka biglang nanlupaypay. Hinawakan ni Lolo Julio ang ulo ni Sofia at bahagyang itiningala. Agad niyang napansin na naglalaway ito ng sobra. Malapot, mahaba, at tila hindi napuputol. Hindi. Hindi maaari ito. Crispin, madali ka. Kumuha ka ng mga tuyong dahon ng kalamansi sa labas. Kailangan natin pausukan ang ate mo. Hindi na nagdalawang isip ang batang si Crispin. Mabilis siyang tumakbo palabas. Maliwanag ang buwan ng gabing yon. Kaya naman, hindi problema ang tanglaw. Malinaw niyang nakikita ang paligid. Huli na nang maalala niyang bukas pala ang kanyang ikatlong mata. Ang ginawa niya, iniyuko na lamang niya ang kanyang ulo. Saka siya bahagyang umupo at nagsimulang mamulot ng mga tuyong dahon. Medyo nahirapan siyang mag-ipon dahil kakalinis lang ng kanyang ate at lolo ng bakuran at ilalim ng mga puno ng kalamansi. Ganun pa man, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Isa-isa niyang pinulot ang lahat ng kanyang mga nakikitang dahon. Ngunit maya-maya pa ay may narinig siyang isang malakas na kalabog sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang makita niya kung ano ito, ay halos matumba siya sa gulat. Muling nagpakita sa kanya ang kapre at diretso itong nakatingin sa kanya. Sa sobrang takot ay muntik na naman siyang himatayin, ngunit biglang nagsalita ang kapre. Huwag kang matakot, bata. Wala akong masamang pakay. Narito ako para tumulong. Nanlaki ang mga mata ni Crispin. Natatakot pa rin siya at halos manginig ang kanyang mga kalamnan. May dala akong bagay na makakatulong sa kapatid mo. Ibuka mo ang iyong mga kamay. Dahil sa kaba, ay hindi malaman ni Crispin ang gagawin. Napatingin na lang siya sa malaking nilalang. Kinakabahan na baka kapag tumanggi siya ay magalit ito sa kanya. Kaya't dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Mula sa palad ng kapre, may inihulog itong tila pinong pulbos. Kulay kayumanggi ang kulay nito. Makinig ka. Ihalo mo ito sa kanyang inumin. Huwag kang mag-alinlangan. Kapag ininom niya ito, mailalabas niya ang sumpa ng aswang sa kanyang katawan. Nang matapos ay nag-angat ng tingin si Crispin, pero sa isang kisap mata, biglang naglaho ang kapre. Niwala itong iniwanang anumang bakas. Tumayo siya at muling tumakbo. Halos matisod pa siya sa pagmamadaling bumalik sa loob ng bahay.
Tangan-tangan ang pulbos. Pagpasok niya ay agad siyang tinanong ng matanda. O ano, Apo? Nasaan na ang pinapakuha ko sa'yo? Tubalit hindi niya sinagot ang kanyang lolo. Bagkus ay dumiretso ito sa kusina upang kumuha ng isang basong tubig. Inilagay niya doon ang pulbos. Kusa naman itong natunaw. Naging parang ordinaryong tubig na lang ito sa paningin. Nang matapos, ay kagad na lumapit siya sa kanyang ate Sofia. Ipapainom na sana niya ang tubig, ngunit pinigilan siya ng lolo niya. Crispin, sandali iho. Ano ba ang plano mong gawin? Gumawa po ako ng gamot niya, Lolo. Ano ka mo? Kumunot ang noo ng matanda nang marinig ang sinabing yun ng kanyang apo. Dinikitan siya ng matanda at kinuha ang baso. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at bibig. Tumingin siya sa apo. Kita sa mukha niya ang labis na pagdududa. Sigurado ka bang gamot ito? Saan mo ba ito nakuha? Sandaling hindi sumagot si Crispin. Kinakabahan siyang aminin sa matanda na kapre ang nagbigay ng pulbos. Ganun pa man, pinili niya muna ang magsinungaling. Basta po, Lolo, mabisa po to. Sigurado ako na ito po magpapagaling kay ate. Saglit na natahimik si Lolo Julio at napatingin sa mga mata ng apo. Ibinalik niya ang baso kay Crispin. Kung yan ang paniniwala mo, sige, subukan natin. Dahan-dahan, inilapit ni Crispin ang baso sa labi ng kanyang ate. Pagdampi pa lang ng tubig, biglang nagsuka na ang ate niya. Malapot at kulay itim na likido ang lumabas mula sa bibig ni Sofia. Mabaho ang amoy, parang galing sa imburnal na matagal nang hindi nalinis. Halos mapangiwi ang bata. Napaatras siya. Kita niya ang pamimilipit ng ate niya at halatang nahihirapan ito sa patuloy na pagsusuka. Crispin, painumin mo ulit siya. Kali, bilisan mo. Subalit natulala na lang si Crispin. Awang-awa siya sa ate niya. Dahil doon ay agad na kinuha ng matanda ang baso mula sa apong si Crispin. Tapos ay lumapit ito kay Sophia at bahagyang itiningala at pilit na ipinapainom muli ang tubig. Pilit namang nilulunok ito ng dalaga, ngunit kasabay nun ay muling sumuka ito ng mas marami pang itim na likido. Lolo, ayos lang po ba si ate? Hindi po ba siya nasasaktan? Hindi. Dahil ang nakikita mo, Crispin, ay isang senyales na nailalabas niya na ang hawa ng aswang. Mas mabuti na ito kaysa tuluyang maging nilalang siya ng dilim. Ilang sandali pa ay unti-unting humupa na ang pagsusuka ng dalaga. Latang-lata ang katawan nito. Huminga ng malalim si Lolo Julio. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Magaling! Magaling, Crispin! Mukhang nailabas na niya ang lason. Napatingin si Crispin sa bagay na isinuka ng kanyang ate. Isang maliit na ibon na kulay itim. Tapos ay muling tinignan niya ang kanyang ate. Halata sa itsura at kilos nito ang matinding pagod sa pinagdaanan. Bumalik na ang kulay nito. Hindi na maputla, kagaya kanina. Ate, okay ka na ba? Bagyang kumilos ang labi ni Sofia. Para bang may gustong sabihin. Ngunit sa sobrang hina, halos pati pagsasalita, ay nahihirapan na siya. Agad na kumuha ng basang bimpo si Lolo Julio at pinunasan ang muka at ang labi ng dalaga. Salamat sa Diyos. Napakahusay ng ginawa mong gamot, Crispin. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang gamot, pero nakatulong talaga. Halika. Tulungan mo kong alalayan siya papunta sa silid. Dito na lamang tayo muna matulog sa sala. Sige po, Lolo. Pinagtulungan na ng dalawa na akayin ang dalaga papunta sa kanilang silid. Inihiga nila ito ng maayos at dahan-dahan. Nang matapos,
ay agad na kinumutan ito ni Crispin. Kinabukasan, maagang nagising si Sofia. Halos 4:00 pa lang ng madaling araw, tahimik siyang bumangon at dahan-dahang naglakad. Iniiwasang makalika ng ingay na maaaring makagising sa mga natutulog sa sala. Lumabas siya at naupo sa balkonay, saka malalim na lumanghap ng sariwang hangin ng umaga. Ngunit ilang sandali lang ang nakalipas, bigla niyang naramdaman na parabang may nakamasid sa kanya. Kinilabutan siya. Mabilis niyang iginala ang paningin sa paligid, pero wala naman siyang makita. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Iniisip na baka guni-guni lamang yon. Ngunit bago pa siya tuluyang kumalma, isang bato ang lumipad at muntik nang tumama sa kanya. Sunod-sunod, isa pang bato ang nahulog sa kanyang tabi. Sino ka ba nagtitrip sa akin, ha? Walang sumagot, kundi ang katahimikan. Muli ay isa pang bato ang nakita niyang lumapag sa tabi niya. Bahagya niyang nakita na kumislap ang isa sa mga yon, kaya't pinulot niya. Laking gulat niya nang mapagtantong kulay ginto ang bato. Hinanap pa niya ang iba at kanyang pinulot. At tulad ng nauna niyang pinulot, kulay ginto din ang mga ito. Binitiwan niya itong muli at saka tumingin sa paligid. Natakot ang dalaga. Agad-agad siyang tumayo at papasok na sana siya ng bahay, pero biglang lumabas ang lolo niya. Nagising na ito at balak ding magpahangin. Nagkagulatan pa sila sa may pinto. Sophia, Lo, bakit ka nandito sa labas? Madilim pa. kagigising ko lang po, Lo. Nagpahangin lang po ako dito sa balkon. Ay, siya nga po pala. May ipapakita po ako sa inyo. Kaagad na yumuko ang dalaga upang kunin sana ang mga bato, pero bigla itong naglaho. Sandali nga, ano bang hinahanap mo dyan? Wala na po pala. Ano ka mo? Nataranta si Sofia. Naisip niyang wag na lang sabihin sa matanda ang tungkol sa bato, dahil siguradong mag-aalala na naman ang matanda. Kaya naman, iniba niya ang usapan. Wala po, Lolo. Ay, siya nga po pala. Gusto niyo po ba ng kape? Magtitimpla po muna ako. Papasok na sana siya sa bahay, ngunit bigla siyang pinigilan ni Lolo Julio. Dumito ka na muna, Apo. Mag-uusap lang tayo sandali. Sige po. Tatanungin kita, ha? At wag kang magsisinungaling sa akin. Sige po. Ano po bang itatanong niyo? Batid mo ba kung ano ang nangyari kagabi? Bagyang tumango ang dalaga. Bakit, Sophia? Bakit ka nagkaganon? Ilang araw ko na din po nararamdaman na parang may kakaiba po sa akin, Lo. Tuwing sumasapit po ang gabi, parang natatakam po ako sa sariwang karne. Tapos, palagi po ako naglalaway ng malapot. Kaya mo ba naisipang umuwi muna dito? Opo, Lo. Nagpaalam po ako kina Madam para umuwi po dito at tumingi po ng tulong sa inyo. Hindi ko lang po kagad nasabi kahapon kasi may sakit pa po si Crispin eh. Bakit ka nagkaganyan? Hindi po ako sigurado. Pero may taong galit na galit po sa akin. Babae, mahaba ang buhok at may nunal sa ibaba ng kanyang labi. Siya ba ang babaeng may matinding galit sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang marinig ang sinabi ng lolo niya. Teka, Lo. Paano niyo po nalaman? Wala pa naman akong pinagsasabihan kahit kanino. Malalaman ko talaga, iya. Isang antingero ang lolo mo. Habang ginagawa ko ang tawas kagabi, siya ang pinakita sa akin. Malakas ang negatibong enerhiya ng babaeng yon. Siya ang nagbigay sa'yo ng sumpa. Naipakain niya ito sa'yo. Madali lang po sa kanya para gawin sa akin yun, Lo. Kasi kaklase ko siya.
Dati siyang matalik kong kaibigan. Hindi ko nga alam na galit pala siya sa akin. Natinitira niya ako patalikod at pinag-iisipan ng masama. Ang iniisip niya kasi, inaagaw ko raw ang nobyo niya. Pero hindi po yun totoo, Lo. Wala po akong balak na gawin yun. Naniwala lang siya sa chismis na nagpapaligaw daw ako. Wala namang ganun. Yun na nga mahirap, Ihay. Minsan ang chismis, kahit walang katotohanan, nagiging mitya ng kasamaan. Lo, hindi ko naman po talaga kasalanan eh. Hindi ko po siya inagawan. Siya lang po talaga nag-iisip nun. Pero bakit ganito? Bakit kailangan niya akong gantihan ng ganito kabigat? Dahil puno siya ng galit at inggit. Pero huwag kang mag-alala, Apo. Ngayong nandito ka, hindi ka na magagalaw ng babaeng yon. At ito pa, may magaling ka ng manggagamot. Po? Teka, hindi po ba? Kayo po ang gumamot sa akin kagabi? Wala kang naaalala talaga. Ang natatandaan ko lang po ay nung nagsuka na po ako nung nagsuka. Maliban po doon ay wala na, Lolo. Si Crispin, siya ang gumamot sa'yo. Talaga po, Lolo? Pero, paano niyo po nagawa yun? Tinuruan niyo po? Hindi. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung anong klaseng gamot ang ibinigay niya sa'yo. Sa una, parang ayaw ko sanang ipainom sa'yo. Pero nang makita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata, hinayaan ko na siya. Mukhang lumalabas na ng kusa sa kanya ang pagiging antingero, Lolo. Hindi ako sigurado, pero baka nga. Lolo, magaling na po ba talaga ako? Talaga po bang napagaling na po ako ng kapatid ko? Magaling ka na. Sigurado ako ron. Dahil naisuka mo na ang lason. Wala ka nang dapat ipag-alala, Iha. Ay siya nga pala. Palitan natin yung suot mong medalyon. Heto ang isuot mo. Teka, sa inyo po medalyon na to ah. Bakit niyo po ibinibigay sa akin? Hayaan mo na. Mas mabisa kasi yan. Mas malakas kaysa rito. Sapat ang proteksyon niyan para hindi ka na muling mabiktima ng aswang na yon. Paano naman po kayo? Magsusuot na lamang ako ng iba mamaya. Salamat po, Lolo. Salamat po ng marami sa inyo ni Crispin. Niyakap ni Sophia ang kanyang lolo. Ngunit ilang sandali lang ay biglang kumalas ang matanda. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa puno na nasa kabilang kalsada. Nakita niya ang 2 bola ng apoy sa itaas ng isang puno. Sophia, pumasok ka muna sa loob. Bakit po, Lolo? Ano po ba yun? Huwag ka na magtanong, pumasok ka na. Mukhang hindi pa tapos ang laban natin. Nariyan na naman ang aswang at mukhang alam ko na kung bakit ka napadpad dito. Sinusundan ka ng damuhong yan. Dali-daling sumunod si Sophia at pumasok sa loob ng bahay. Nilingon pa niya saglit ang puno at nakita nga ang kakaibang liwanag. Mabilis niyang isinara ang pinto. Samantala, hindi kumarap si Lolo Julio habang nakatitig sa puno. Walang hiya ka! Ayaw mong tigilan ang apo ko! Demonyo ka! Samantala, sa loob ng bahay ay nagising naman si Crispin. Nakita niya ang ate niya na tila takot na takot at nakatingin lang sa pintuan. Ate, bakit? Ano yun? May nakita si Lolo. Doon sa labas. Parang pulang liwanag sa may puno. Sabi niya aswang daw yun. Pinapasok niya ako dito sa loob. Maya-maya pa ay narinig nila ang malakas na boses ng kanilang lolo. Kung akala mo'y makukuha mo ulit ang apo ko, nagkakamali ka, demonyo ka! Huwag kang aalis dyan! Magtutos tayong dalawa! Sa loob ng bahay ay hindi mapakali si Crispin. Nag-aalala siya para sa kanyang lolo. Teka, sandali. Kakalabanin ni Lolo ang aswang, ate. Ba kung anong mangyari kay Lolo? Matanda na siya. Hindi mapakali sa loob ng bahay ang bata. Maya-maya ay may biglang napansin siya sa mga hanay ng mga nakasabit na agimat at mga medalyon. Isa sa mga ito ang tila
kusang gumagalaw kahit wala namang hangin. Ang kwintas ay may palamuti na tila tinik at balat ng kalamansi. Nakalagay ito sa isang maliit na sisidlan na gawa sa kristal. Lumapit si Crispin at inabot ang kwintas. Nang mahawakan niya ito, parang may dumaloy na init mula sa kanyang palad. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niyang para yun sa kanya. Agad niyang isinuot ito sa kanyang leeg. Crispin, anong ginagawa mo? Bakit mo kinukuha yan? Hindi yan laruan. Alam ko, ate, pero hindi ko naman ito paglalaruan. Tutulungan ko si Lolo. Ano ka ba? Baka mapahamak ka. Mas mabuti pang dito na lang tayo sa loob. Hayaan mo na si Lolo. Kayang-kaya niya yun. Ate, hindi pwede. Ano ka ba, Crispin? Antingero si Lolo. Dati siyang tagapuksa ng mga aswang. Isang manunugis. Pero ate, dati pa yon. Hindi na po bata si Lolo. Baka hindi niya nakayaning mag-isa. Crispin, makinig ka. Huwag ka matigas ang ulo. Huwag ka na makialam. Baka mas lalong mapahamak si Lolo kapag nagpunta ka doon. Ikaw ang alalahanin niya. Hindi ako mananahimik lang dito, ate. Nagulat si Sofia sa ipinapakitang tapang ng kanyang kapatid. Napagtanto niyang desidido talaga itong lumabas at tulungan sa pakikipaglaban ang kanilang lolo. Lingid sa kaalaman nila, ang isinuot na agimat ni Crispin ay ang siyang nagbibigay sa kanya ng kakaibang tapang at lakas ng loob. Crispin, makinig ka. Hindi ka pa handa. Pakiusap. Makinig ka naman sa akin, oh. Hindi, ate. Patawarin mo ako pero hindi ko kaya maghintay lang dito. Kawawa naman si Lolo, matanda na siya, ate. At alam mo yun. At paano naman ako? Gusto mo ba? Pati ikaw mawala sa akin? Wag naman, Crispin, pakiusap. Dito ka na lang. Wag kang lumabas. Sorry, ate. Hindi kita masusunod. Itinulak niya ng marahan ang kanyang ate. Hindi niya pinakinggan ito. Tumakbo siya palabas ng bahay. Paglabas niya, nakita niya si Lolo Julio na nasa labas ng kanilang bakuran. Narinig niyang hinahamon ng matanda ang aswang na bumaba mula sa puno. Medyo malamlam ang sinag ng buwan ng mga sandaling yon. Pero ang paningin ni Crispin ay talaga namang malinaw at nakikita ang mga nangyayari sa dilim. Nakita niyang ngumisi ang aswang, sabay talon, pababa ng puno. Inikot-ikutan nito si Lolo Julio. Lolo, tutulungan kita. Akong bahala sa aswang na yan. Lumakad palapit si Crispin pagkatapos niyang ibulong yon, pero bigla siyang natigilan nang makitang walang suot ni isang agimat ang kanyang lolo. Tanging itak lang ang hawak nito. Mabilis siyang nag-isip. Muli siyang bumalik sa loob ng bahay. Agad niyang tinungo ang lugar kung saan nakalagay ang buntot ng pagi. Katabi nito ang bote ng langis na may halong dahon ng kalamansi. Pinulot din niya ito. Pagkapulot niya, may narinig siyang bumulong sa kanyang tenga. Crispin, pahiran mo ng langis ang lati mo. Napahinto siya at napalingon sa paligid. Teka, sino yan? Wala siyang nakitang ibang tao kundi ang ate niya, pero patuloy niyang naririnig ang boses. Ako ito, Crispin, ang kapre. Gawin mo ang sinabi ko. Pahiran mo ng langis ang buntot ng pagi. Naguguluhan pa si Crispin nung una, pero alam niya sa sarili niya na wala siyang oras para magduda. Dali-dali niyang binuksan ang bote at ibinuhos ang langis sa kanyang palad. Pinahiran niya ang buong latigo hanggang sa kumintab ito. Bahala na. Lumabas siyang muli, hawak-hawak ang latigo. Sa labas ng bakuran, naroon pa rin ang kanyang Lolo Julio, nakaharap sa aswang. Nakangisi lang ang nilalang na parabang naglalaro lang. Tama na ang laro!
Umpisahan na natin ang laban! Itinaas ng matanda ang itak. Biglang sumugod ang aswang. Mabilis na parang kidlat. Agad na nasugatan sa kanyang braso ang matanda. Agad namang tumakbo si Crispin upang sumaklolo. Lo! Wala kang suot na agimat! Ako na lang! Ako na lang ang makikipaglaban sa kanya! Nagpakawala ng malakas na tawa ang aswang. Agad niyang nilait ang dalawa. Wala namang pwedeng lumaban sa akin. Kung hindi isang matandang hukluban, ay isa namang batang paslit na uhugin. Tumahimik ka! Hindi ako uhugin! Huwag mo akong insultuin! Ano ngayon kung gusto kitang insultuin? Isa akong malakas at makapangyarihang aswang. Kaya kapag sinabi kong uhugin ka, uhugin ka. At ibig sabihin nun ay wala kang kwenta. Hindi mo ako kaya. Bago mo ako punahin, unahin mo munang punahin yung laway mo, kadiri ka! Ang tanda-tanda mo na, tumutulo pa ang laway mo! Ano ka mo? Ita sa mukha ng aswang ang pagkapikon sa sinabi ng bata. Mabilis itong umatake kay Crispin, pero bago pa man siya makalapit at saktan ang bata, biglang humarang ang isang malaking nilalang. Hinawakan nito ang aswang at itinulak ng malakas. Kitang-kita ni Crispin ang pagtulong sa kanya ng kapre. Ngunit si Lolo Julio, walang ideya kung ano ang nangyayari. Sumadsad sa lupa ang aswang, hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi rin ito nakikita ang kapre. Inakala niyang may malakas na kapangyarihan ang bata. Hindi ito maaari. Ano ka? Anong dala mo? Bakit ang lakas mo? Hindi mo inaasahan yun, ano? Ano ka ngayon? Malakas ang apo ko! Ngunit hindi nagpatinag ang aswang. Tumayo ito at muling sinubukan na saktan ang bata. Muli itong sumugod. Crispin, gamitin mo ang latigo. Ngayon na! Hinawakan niya ng maigpit ang kanyang latigo at nagdasal ng isang hiling. Mabilis ang aswang, pero mas mabilis ang kanyang agimat. Naramdaman niyang kusang gumalaw ang kanyang mga kamay. At kasabay ng pag-init ng agimat na suot niya sa kanyang leeg, iwinasiwas niya ang buntot pagi. Sunod-sunod na hinagupit niya ang kalaban. Ang bawat tama ng buntot ng pagi ay parang apoy na tumatama sa balat ng aswang. Walang nagawa ito kundi ang magsisisigaw sa sakit. Tama na! Ayoko na! Tigilan mo yan! Tumigil sa pag-atake si Crispin. Tumingin siya sa kanyang lolo. Crispin na po! Ngayon na! Tapusin na natin ito! Nakapwesto na si Lolo Julio. Agad namang tumabi si Crispin. Nakaharap ang maglolo sa malawak na bakuran, samantalang nakatalikod naman ang aswang sa kanila. Gawin mo na, Crispin. Huwag ka na mag-alinlangan. Gawin mo ang nararapat. Pagkatapos sabihin yun ng kapre, sabay na umatake ang maglolo. Ngunit bago pa man nila malapitan ang aswang, bigla itong umatras. Ang isang paa ng aswang tumapak na sa loob ng kanilang bakuran at tulad ng ibang nilalang ng dilim, tila ito napaso. Iniangat nito ang paa at tangkang umabante, pero naging mabilis ang kilos ni Crispin. Pumikit siya at mabilis na itinulak niya ang dalawang kamay sa hangin. Kasabay nito, biglang tumilapon ang aswang. Tila may malakas na puwersang bumuhat dito at itinapon siya sa ilalim ng pinakamatandang puno ng kalamansi. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Julio sa kanyang nakita. Diyos ko, apo! Paano mong nagawa yon? Hindi alam ng matanda na ang kapre pala ang siyang tumulong. Binuhat nito ang aswang at walang kahirap-hirap na ibinalibag ito. Pagbagsak ng aswang sa lupa, biglang tila nagningning ang puno ng kalamansi. Gumalaw din ito kahit wala namang malakas na hangin. Ang mga sanga nito
ay biglang humaba na parabang may sariling buhay. Hinampas ang aswang at binalot ang katawan. Narinig nila ang sunod-sunod na sigaw hanggang sa tuluyan itong nanahimik. Binitiwan ng mga sanga na yon ang katawan at iniwang punong-puno ng tinik. Maya-maya pa, ang katawan ay biglang kinain ng naglalagablab na apoy hanggang sa ito ay tuluyan ng naging abo. Pumasok na ang dalawa at dumiretso sila sa balkon. Naupo sila, habol parehas ang kanilang mga hininga. Lumabas si Sofia. Ano nangyari? Tapos na po ba? Oo, ate. Di ka na magagalaw ng aswang na yon. Wala na siya. Umalis na. Pinatay na siya ni Crispin, Apo. Ano? Nagawa mo yun, Crispin? Talaga? Paano? Ako man ay nagtataka. Paano mo nga ba nagawa yung Crispin? Biglang napatingin ang matanda sa suot na kwintas ng kanyang apo. Suot mo ang agimat ng aking tatay. Ang agimat ng tinik at balat ng kalamansi. Paano mo napagana yan? Sa totoo lang po, hindi ko rin po alam, Lolo. Pero kasi kanina, bago po ako lumabas para tulungan kayo, nakita ko po itong gumagalaw kaya kinuha ko po at isinuot. Sorry po kung ginamit ko to nang walang paintulot nyo. Wala kang dapat na ihingi ng sorry, Apo. Ngayon ay napagtanto ko na mukhang ikaw yata ang pinili para muling magtangan ng unang agimat ni tatay. Ito po ang unang agimat ng tatay nyo? Oo, ang agimat na yan ay galing dyan sa pinakamatandang puno. Ang kwento sa akin noon ni tatay ay ibinigay sa kanya yan ng isang makapangyarihang kapre na naging kaibigan niya. Kapre po? Oo, bakit? Hindi ho kaya yun yung kapre na tumutulong sa akin? Ano ka mo? May tumutulong sa iyo kapre. Ang mataba ng kapre na yan kulay ginto. Opo, siya po yung nagtuturo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Siya din po yung nagbalibag dun sa aswang, papunta po dyan sa puno. Ganon. Akala ko talaga ikaw ang may gawa nun. Hindi po, Lolo. Siya po talagang may gawa nun. Kung ganon, hindi ako nagkakamali. Ikaw nga ang pinili. Dahil ang kapre na yon, ang gabay ng agimat na suot mo. Tulad mo, kwento sa akin ng tatay ko na ginabayan din siya ng isang kapre. Ito ang palagi niyang kasama kapag nakikipaglaban siya sa anumang nilalang ng dilema. Kung ganun, totoo po ang sinasabi niya, na isa nga siyang kaibigan at hindi ko dapat siya katakutan. Maya-maya pa, biglang napatingin ang bata sa sahig ng balkonahe at nakita ang 3 piraso ng ginto. Pinulot niya ito at iniabot sa kanyang ate. Ate, para sa'yo daw to. Regalo niya sa'yo. Ano? Para sa akin? Bakit? Sandali lang po, tatanungin ko. Tumingin sa gilid si Crispin at nagsalita. Tila may kinakausap na hindi nila nakikita. Ate, mabait ka daw po kasi at maganda. Ay nako, ibalik mo na yan. Hindi ko gusto na magkaroon ako ng apong kapre. Sabihin mo yan sa kanya. Si Lolo naman na nagbibiro lang po ako. Regalo lang daw po talaga to. Kasi mabait daw po siya at masipag. Alam daw po niya na balang araw ay makakatulong daw po siya ng malaki sa ating pamilya. O siya. Kung ganon, tanggapin na natin ang biyaya. Tama. Sige, akin na yan. At sabihin mo nga pala sa kanya. Maraming salamat. Ngumiti si Sofia at niyakap si Crispin. Tara na sa loob. Magkape muna tayo. Magkasabay silang naglakad, papasok. Ngunit bago tuluyang makatawid sa pintuan, napahinto si Crispin at napatingin sa silangan. Nakita niyang unti-unti nang sumisikat ang araw. Simbolo ito ng bagong pag-asa at pagtatapos ng dilim na pinagdaanan nila, lalo na ni Sofia, sa kamay ng aswang. Ngumiti siya
bahagyang itinapat ang agimat sa sinag ng araw at bumulong sa sarili. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa agimat na to. Marami pa akong dapat na matutunan. Pero salamat. Salamat sa pagtitiwala. Pagkatapos niyang sabihin yon, nakita niyang ang mga dahon ng kalamansi ay gumalaw at tila kumakaway pa sa kanya. Mula noon, nagbago na ang kanilang buhay. Si Crispin ay nagpatuloy sa pag-aaral ng mga orasyon at sa paggamit ng agimat kasama ang kanyang lolo. Naging mas lalo pa siyang naging masigasig at determinado. Naging masunurin din siya sa lahat ng mga sinasabi ng kanyang lolo. Mabilis din siyang natuto at agad na nakakabisa ang mga dasal at orasyon. Samantala, ibinenta nila ang ginto na bigay ng kapre. Ang perang ito ay inilaan nila sa pag-aaral ni Sofia at ni Crispin. Bagamat may pera na, ay hindi nito iniwan ang mga amo. Bumalik ito doon at ipinagpatuloy pa rin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Sa paglipas ng panahon, natupad ni Sofia ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Nakahanap siya ng maayos na trabaho at unti-unting naiahon ang kanilang pamilya sa hirap. Samantala si Crispin ay hindi lumaking karaniwang binatilyo lang. Tinuruan siya ng kanyang lolo ng lahat ng kaalaman tungkol sa pagiging isang antingero. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang pag-aaral. Pinili niyang matuto pa ng dagdag na kaalaman. Pinag-aralan din niya ang paggamit ng mga halamang gamot at kung paano gawin ang tradisyonal na paraan ng panggagamot. Dahil dito, nakilala si Crispin bilang taong handang tumulong sa sinumang nangangailangan at naging sandigan ng buong baryo laban sa kasamaan.